thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome back po sa ating prayer covenant ngayong umaga. Ang titulo po ng ating pagninilay-nilayan ngayong umagang ito ay merong title na BAM! Buhay na apektado ng milagro. Muli po, BAM! Buhay na apektado ng milagro. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan sa aklat ng Acts 16 verse 25 to 34. Ito po ang sinasabi, "About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, 'Sirs, what must I do to be saved?' They replied, 'Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.'" Pagpalain po tayong lahat sa pagkakabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Marami sa atin ang dumadaan sa mga kulungan ng buhay. Anxiety, depression, burnout, kawalan ng pag-asa, para bang nakakulong ka kahit malaya ka. Ganyan ang sitwasyon ni Paul at Silas, ginapos, ikinulong, pero hindi nagpadala sa takot. Instead, they worship. Parang ganito rin ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ilang taon na tayong nananalangin para sa mga leader na may takot sa Diyos, may malasakit at hindi korap. At nitong nakaraang nagdaan na eleksyon, nakita natin ang pag-asa. May mga kandidatong may prinsipyo, may integridad, at may paninindigan sa tama ang ating naihalal. God is still at work in our emotions, in our prisons, in our lives, and in our country. Kaya ngayong araw na ito, ating pagnilay-nilayan ang BAM! Bumisig ng papuri, aayusin ng Diyos, at magdala ng pagbabago. Unang-una sa BAM, B. Bumisig ng papuri sa gitna ng pagsubok. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Verse 25. Paul and Silas chose to worship, not worry. Again, worship, not worry. Sa gitna ng kadiliman, ginamit nila ang kanilang tinig para magpuri. Hindi sila tumigil sa pag-asa kahit nakakadena. Minsan, tayo rin ay parang nakakulong. No? Lungkot, stress, pressure. Pero gaya ni Paul at Silas, we can choose to respond with worship. Again, we can choose to respond with worship. Worship doesn't always change the situation instantly, but it changes us. No, it lifts our spirits, aligns our focus with God, and gives peace. Sa parehong paraan, marami sa atin ang hindi tumigil sa pananampalataya sa kabila ng discouragement na nangyayari sa ating bansa. We prayed, we voted, we stood up. And ngayon, may mga leader na tayong naihalal na may malasakit sa bayan at tapang na magsabi ng totoo. That is God's hand at work. Kapag may pagsubok, ano ang unang tugon mo? Panic or prayer? Complaint or praise? Gaya ni Paul at Silas, nararapat lamang na ating piliin na bumisig ng papuri.
Ikalawa sa BAM, A. Aayusin ng Diyos. Suddenly, there was a violent earthquake, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. Hindi lang sila pinalaya, buong sistema ang niyugyug ng Diyos. Mula sa pader ng kulungan, sa pinto ng katarungan, hanggang sa mismong jailer. Lahat naapektuhan. Ganyan din ang ginagawa ng Diyos ngayon. Sa kabila ng kadiliman ng korupsyon, fake news, at political toxicity, God has shaken the foundations through awakened citizens like us, value-driven votes, and rising leaders of integrity. Now, sometimes, iba-ibang earthquake natin. No? Meron tayong breakdowns, may crisis, may problema. No? Pero sa mga ganitong yugyog, minsan doon lumalabas ang freedom. No? You discover your strength, you open up, you heal. No, kaya tulad nila Paul and Silas, don't fear the shaking. Huwag matakot sa pagyugyog ng ating Panginoon. Because sometimes God needs to shake things so that what's fake falls off and what's true stands strong. No? Tayo ay niyuyugyog ng ating Panginoon upang tayo ay palakasin at mas pagtibayin pa. Number 3 at panghuli sa ating BAM. M. Magdala ng pagbabago at pag-asa. The jailer asked, "What must I do to be saved?" Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Hindi lang sila pinalaya, naging daan sila sa kaligtasan ng ibang tao. Hindi nila ginamit ang kalayaan para tumakas, kundi para maglingkod. Their freedom sparked someone else's salvation. Kapag ikaw ay gumaling, hindi lang para sa sarili mo yun. You become a light. You become someone who understands, listens, prays for others, and creates safe spaces. Ngayong may mga bagong halal, ito na ang simula. Hindi ito happy ending, ito ay faith-filled beginning. We are called to pray for them, encourage them, and keep them accountable. Let us all be salt and light in every sphere. No, ito lamang po ang simula, malayo pa po ang ating tatahakin para tuluyan ng maituwid ang landas hindi lang ng ating politika kundi lalong-lalo na para sa ating inang bayan. Kapag pinagtagpi mo ang kwento ni Paul at Silas sa buhay natin ngayon bilang pagtatapos natin sa ating morning prayer covenant, no, makikita mong gumagalaw pa rin ang Diyos sa kulungan, sa emosyon, sa boto, at sa sambayanan. Ating tandaan at huwag na huwag nating kakalimutan, BAM! Bumisig ng papuri kahit may problema. Ay aayusin ng Diyos ang ating buhay, ang ating bansa, basta't handa tayong manalangin at manindigan. M. Magdala tayo ng pagbabago at pag-asa sa pamilya, simbahan at bayan. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong kapangyarihan na kayang yugyugin ang mga kulungan naming emosyonal, espiritual at panlipunan. Salamat sa bagong pag-asa na dumarating sa aming bayan. Palakasin mo ang aming pananampalataya, panalangin at pagkilos at lalong-lalo na ang mga bagong halal sa aming bayan. Tulungan mo kaming maging ilaw at asin saan mo man kami tawagin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.